Sa tayo manalangin. Ama, marami pong salamat sa gabing ito na kami po ibinigyan mo ng pagkakataong muli makasamba sa iyo at makapag-aral ng iyong salita. Ngayong gabi po, O Diyos, bigyan niyo po kami ng pambihirang karunungan at pangunawa upang matanggap namin ang iyong kapahayagan tungkol sa kapangyarihang ibinigay mo sa amin. Noon pa, nung kami ay nagsimulang tanggapin ka bilang Lord and Savior. Kaya sa gabing ito, Panginoon, buksan mo po ang puso't isipan ng aking mga kapatid na naririto upang ang lahat ay mapagpala ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, ang ating topic for tonight, exercise your authority. Po ka rito, Arvin. Puro ka trabaho. Okay, exercise your authority. Jesus' name. So gusto ko ipaalala sa inyo yung benepisyo natin as a believer. Nung tayo ba'y naging anak, ang dami-daming ayaw mag-born again kasi akala nila this is a religion. Pero hindi ito religion. The day na ikaw ay ma-born again, meaning tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior, ano-anong benepisyo ang napunta sa iyo? Ikaw ay naging anak ng Diyos. Yun ang unang-una. Na anak ka ng nanay at tatay mo, higit sa lahat, anak ka pa ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Dahil ang Diyos ay walang hanggan ng buhay, dahil siya ang magulang mo, ganun ka na rin. Pero marami sa atin, tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior, may buhay na walang hanggan, pero hindi ginagamit sa Diyos. Buhay lang, ganun lang. As in, hindi siya anak ng Diyos. Sinabi sa nguso, mahal ko si Lord, hindi ko nalilimutan si Lord. Pero sa kanyang puso, wala siyang gawa. Kaya nga ang sabi ni James, di ba? Faith without work is dead. Katulad siya ng katawan na walang kaluluwa, patay din. Hindi nagalaw. Okay? So, hindi nagalaw. So, ano pa ba ang benepisyo ng pagiging born again? Hindi pwedeng gawin ng kahit sino na ikaw ay gawing anak ng Diyos. Si Jesus lang makakagawa nun sa'yo. Kaya nga lahat ng paraan gagawin ng kaaway para ikaw ay alisin kay Jesus. Bakit? Kasi kapag na kay Jesus ka, katatakutan ka ng demonyo. Dahil marami sa atin takot sa demonyo. Di ba? Kaya nga sabi ni Jesus, only believe. Ang sabi ron, sabi nyo nga, only believe. So wala nang kasama ang believe. Only. Wala na. Kumbaga, only you ang maiiwan. So, lahat kayo alis. Siya lang maiiwan. Only you. So, ang sabi, only believe. Sabihin, ang kailangan lang ng Diyos sa iyo, maniwala ka. Pero marami sa atin duda. Kaya nga, bakit nangyayari pumapasok yung pagdududa? Kasi nga, you're not using your authority. You're not exercising your authority. Bakit hindi mo in-exercise? Kasi nga hindi ka naniniwala at tuwan-tuwa sa iyo ang kaaway. Dahil hindi mo in-exercise yung binigay sa iyo, the day na tinanggap mo siya bilang Lord and Savior, si Jesus Christ, nasa iyo na yung authority na yan. Pero mangyayari lang yan kapag sinabi mo in faith. Pag sinabi mo to in doubt and in fear, walang mangyari dyan. Wala. Kaya sasabihin mo, wala, sinabi ko naman eh, kaya lang hindi naman umalis ang demonyo, hindi naman gumaling yung pinag-pray ko, kasi nga hindi ka naniwala. Kasi pagdating sa bagay na spiritual, ang kailangan lang dito ng Diyos ay yung pananalig mo. Kaya kahit sabihin mo may pananalig ka, pero ang Diyos ay nakatingin sa puso. Kasi di ba, if you confess by your mouth that Jesus Christ is your Lord and believe in your heart. So andito yung believe. Andali naman sabihin sa nguso na, I believe in God, I believe in God. Pero yung puso mo, hindi nagbibilieve. Kaya sabi ng Diyos, sa puso ako natingin, hindi sa nguso. Hindi ako sa panlabas ng tao natingin, sa puso.
Kasi dito lahat nakalagay. Kita niya kung may kasakiman ka. Kita niya kung may galit ka. Kita niya lahat. Kaya sabi niya, love me with all your heart. Amen? So, ang benepisyo ng pagiging born again, ang napakarami, no? Anak ka ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pag ikaw namatay, pupunta ka ng langit. Ang pangalan mo mapapalista sa aklat ng buhay. Makakapagpagaling ka na may sakit. Makakapagpalayas ka ng demonyo. Lahat yan na benepisyo ay makukuha mo lang kanino? Kay Hesus Kristo. Kaya lahat ng paraan, kung ikaw man ang kaaway, syempre ang gagawin mo, alisin kita kay Kristo. Naniniwala ka rin sa Diyos, pero hindi Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, in my name, and my name is Jesus Christ, lalayas ang demonyo, sabi niya. Diba? Okay? Kaya nga sabi sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Sino raw yung mawawasak dahil kulang sa karunungan? Ang sabi, my people, sabi ng Diyos, my people, bakit? Hindi sinners ang mawawasak, hindi worldly, hindi yung mga pagano, hindi mga hintil, kundi yung mga anak ko, nawawasak kayo dahil kulang kayo sa karunungan. Kulang kayo sa pananampalataya, kulang kayo sa pagsasagawa ng salita. That's why marami sa atin, katulad ko noon, destroyed. Wasak. Tama ba? Marami sa atin, nga. Di ba? Marami mahirap. Bakit? Kasi nananalo sa iyo ang kaaway. You always disobey the word of God. Kaya nga sabi ng Diyos, if you obey the word of God, the voice of the Lord, you will receive all these blessings. Ano yung key? Obey. Sabi ng kaaway, matatanggap niya pala ang pagpapala kapag siya ay sumunod. So lahat ng paraan gagawin ko para siya ay hindi sumunod. Amen? So meron tayong kaaway. Ano ang gusto niyang gawin sa atin? Hindi natin paniwalaan ang salita at hindi tayo sumunod sa salita. Kaya ikaw ang sabi, wasak ka dahil sa iyong kamangmangan. Itinakwil daw natin ang karunungan. Kaya itatakwil ka rin bilang pari, bilang hari, bilang anak ng Diyos. Kaya Jesus is the King of Kings. We are the kings. We are kings on this earth. Kaya sabi, ano man ang ating gapusin, ano man ating pakawalan, mangyayari kapag sinabi mo ng may pananampalataya. Naniniwala ba kayo that you are authorized over demons? Ang daming amen. Pero marami nakikita ko, hindi nyo ginagamit mismo sa sarili nyo. Minsan, tinatawag nyo pa ako. Bakit? Wala ka bang power? Meron. Sabi mo, ako ay may kapangyarihan laban sa mga demonyo. Okay? So, kaya tayo, pag nagdududa tayo, you have to exercise your power. How? In Jesus' name, spirit of doubt, in Jesus' name, I rebuke you. I resist you in Jesus' name. Natatakot ka? Spirit of fear, I resist you in Jesus' name. Dapat natin ine-exercise. Hindi yung, takot naman. Tapos, sasagot pa yung isang kapatiran, oo nga, nakakatakot. Diba? Colossians 2:15. Dito sa Colossians 2:15, ang sabi rito, sa pamamagitan daw ng kamatayan ni Jesus sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ito'y kapangyarihan ni Satanas. Paano tinalo ni Jesus? Sa pamamagitan ng krus. Ngayon, ano ang ginagawa ng marami? Ang pinantakot krus. Gagawa ng krus. Bago, Hindi gano'n. Ang nakasulat, ang sabi, nilupig na ni Jesus sa pamamagitan ng krus. Ibig sabihin, namatay kasi siya sa krus. Yung kamatayan niya sa krus, doon natalo ang kaaway. Pero hindi mo gagamitin ang krus na, may demonyo, kalalapit. Hindi pa nakot ang krus.
Tulad ng bahay na to, nung dumating ako rito, ang daming krus. Bakit? Marami doon kasi nagpapakita. Nakala mo tatakbo ang demonyo sa pamamagitan ng krus? No! Ikaw confess mo. Kaya kapag meron kang demonyo, meron mga pumapanigsagdan sa pangalan ni Jesus. Tinalo ka na niya nung namatay si Jesus sa krus. Kaya ngayon, demonyong espiritu ka. Ako ay believer ni Jesus Christ. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay authorized. Ako ay may kapangyarihan. Ngayon ay ginagamit ko sa iyo. Lumayas ka ngayon din sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka rito. Sakit at karamdaman, lagnat, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lagnat ang taas, bumaba ka sa pangalan ni Jesus. Exercise your power. Dahil ang sabi ng Panginoon, di ba? Matthew 18:19, ano man ang gapusin natin dito sa lupa, gagapusin sa langit. Ba tayo mong gapusin? Big sabihin, ito ang langit, ito ang lupa. Oy, bago ako gumalaw, sabi ng Diyos, sabihin niyo muna. Dahil ang power and authority, binigay ko na sa inyo. Ako ang gagapos, pero ikaw ang magsasalita. Sino magsasalita? Ikaw, kaya exercise. Di ba yung mga bata, pagka tinuturuan natin magsalita, sabi mo, mama, mama. Exercise. Di ba? Kaya lang, ayaw natin i-exercise. Bakit? Hindi ka kasi naniniwala. Bago pumanik ang Diyos sa langit, ang sabi niya, Matthew 28:18, sabi niya, mga alagad ko, all power, lahat ng kapangyarihan, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ibinigay na sa akin. At yan ay hindi ko kailangan sa langit. Dahil babalik na ako doon sa kanang kamay ng Ama. Ngayon, bago ako umalis, ang sabi niya sa Ephesians 1:21, ang sabi niya, iiwan ko yan sa inyo. Kanino? Sa church. Hindi basta church, hindi ko ano-anong church, kundi the body of Christ. Sino yung body of Christ na tinatawag? Church who believe in Jesus alone. Pero kung ikaw ay church din, that you believe in Mary, they believe in Santo Niño, believe in Piña Francia, hindi yan church na yan. Hindi binigyan ng power yan ni Jesus. Hindi yan body of Christ. Body of demons yan. Kasi body of Christ. Kaya Jesus is the head. Tayo yung body. Ito. Kaya tayo yung gagalaw. Tayo yung gagawa. Tayo yung maglelay hands. Kasi yung hands ay wala sa ulo. Sino yung ulo? Si Jesus. Nasaan ang hands? Nasa body. Tayo yung body of Christ. Kaya ikaw ang maglelay hands. Ikaw yung magre-rebuke. Tayo yung gagawa dito, the church. Pero maraming church talunan. Bakit? Katulad ko nun, I am 25 years old na born again. Pero bago ko na-exercise ito, 20 years na nasayang. 5 years ko palang nagagamit. Bakit? Hindi ko alam eh. Hindi ko ine-exercise. Hanggang sa ako ay namuhay sa takot. Gusto ko nang mamatay. Hanggang sa maintindihan ko ito. Sabi ko, niloloko ako ng demonyo, papatayin ako ng walang kalaban-laban. At ang Diyos hindi pala gagawin na ikaw palayain sa demonyo. No. Dahil ang power na to ay nasa atin na. Hindi sa bigay bawi. Hindi. Nasa atin na. Kaya pag nasa iyo na, wala na. Kaya sabi ng Diyos, whatever you bind, I will bind. Kung ano man ang pakawalan mo, pakakawalan ko. Kasi gusto ng Diyos, magamit natin yung kapangyarihan niya. Na para bang, bakit nangyari yun? Hindi ikaw ang gumawa, ikaw lang nagsalita. Sinabi mo na may pananalig at siya naman ang gagawa. Grabe kaya ang power natin. Pero marami sa atin, talunan. Hindi ginagamit. Bakit? Duda. Sabi naman ng Lord, believe. Only believe. Kaya nga sabi doon sa Hebreo, without faith, it is impossible to please God. Pag wala kang pananalig, puro ka duda, hindi malulugot sa iyo ang Diyos. Trabaho ni Satan, bigyan ka ng duda. Bakit? Pag nagduda ka, kahit na ang dami mong alam na word, hindi kikilos si Holy Spirit. Bakit? Nakilos lang ang Diyos kapag nakita niya sa puso mo na totoong naniniwala ka doon sa sinasabi mo at ginagawa mo. Pero kung ikaw ay nagsasalita, subukan nga, I will try. I rebuke you in Jesus' name.
Natatakot ka, hindi, wala yun. Hindi mangyayari yun. Sasakmaling ka ng demonyo. Kaya nga sabi ko, ba't ganun? Bakit pag sa akin, ang tao, nakikita ko, may manifestation ng demons, nakikita ko nag-iikaran yung mga demonyo sa kanila. Ba't sa'yo hindi? Alam nyo, nakuha ko na yung sagot. Kasi tinanong ko yan sa Lord. Alam ng demonyo kung sino marunong gumamit ng power niya. Alam din ng mga demonyo kung sino yung pipi. Yung, kumbaga ako ang demonyo, no? Alam ko may power ka pero alam ko mangmang ka eh. Alam ko hindi mo ginagawa yung kapangyarihan mo eh. Mabuti pa agimat may testing. Tinetesting nila pag mahal na araw. Di ba? Eh ba't kayo ayaw nyo mag-testing? Di ba? Kaya mga umuuwi pa ng probinsya yan, pag mahal na araw, tinetesting nila yung mga agimat nila kung umuubra pa. Ikaw ba, kailan mo huling tinesting yan? Di ba? Lucas 10:17-20. Lucas 10. Sabi dito, masayang-masayang bumalik ang 72 iniulat nila sa Panginoon. Ang sabi ng mga alagad, 72 sila, kahit po mga demonyo ay sumusuko sa amin dahil po sa kapangyarihan ng inyong pangalan. So nakasulat yan. At sila ay nagkukwento ng galak na galak. With joy. Bakit? Asan ang joy nila? Nandun sa pagsuko ng demonyo. Pero tingnan nyo, nirebuke sila ng Diyos. Sabi, 18, sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Bakit? Kasi merong sumubok na 72 na alagad sa power na yun. Tinesting nila kaya, Panginoon, alam mo, pinalayas namin ng demonyo, lumaya sila, suko sila sa pangalan mo. Sabi ni Jesus, kitang-kita ko yung si Satanas nalaglag sa upuan. Bakit? Kasi takot na takot si Satanas kapag tinetesting natin ang ating kapangyarihan. Hello? Katatakutan ka ng mga demonyo? Sabi ni Jesus, naku, nakita ko si Satanas, siguro nakaupo, nalaglag sa upuan. Sabi niya, patay. Bakit? Sabi kasi sa 19, ito yung ginawa ni Jesus. Ibinigay kasi binigyan ko kayo, sabi ni Jesus, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ng mga ahas at mga alakdan, at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makapananakit sa inyo. Wow! Do you believe in the Word of God? Wala daw pananakit sa atin. At ang sabi, ahas at alakdan. Bakit kaya ito ang ginamit na word para sa mga demonyo? Very dangerous ito. Pero even though na yan ay very dangerous, hindi kayo masasaktan ng mga yan. Bakit? We are authorized. Binigyan tayo ng authority. Kaya nga minsan sa pagbebenta ng lupa, power of attorney. I am authorized na ako ay bakit may power of attorney ako. Di ba? Authority to sell. Lupa mo, pwedeng ako magbenta. Bakit? Binigyan mo ako ng authority na ito ay ibenta to sell your property. I am authorized. Yung kung ibebenta mo, wala kang papel, hindi ka pwede magbenta. I'm the one. Di ba? So ngayon, ang sabi ng Biblia, sabi, lahat ng naniniwala kay Jesus, authorized na magpalayas ng demonyo. Kaya diba, meron sa Bible, ang sabi, merong nagtesting ng kapangyarihan, pinalayas yung demonyo, sinagot siya ng demonyo. Ano sabi ng demonyo? Hoy, si Jesus kilala ko. Pansinin niyo to, ha? Si Pablo kilala ko, pero ikaw sino ka? Bakit mo ginagamit ang kapangyarihan ni pangalan ni Jesus? Eh wala ka namang kapangyarihan. Hindi ka naniniwala sa kanya. Alam ko yun. Sabi ng demonyo. Kaya hindi lumayas ang demonyo. Anong ginawa? Nilundag. Yun nagpalayas.
Kaya alam ng demonyo kung sino ang mga authorized. Amen. Are you authorized? Gamitin mo. Sayang ang authorization mo na expired, na hindi nagamit. Si Arwan, lagi nawawalan ng cellphone, nawawalan ng pera, wala nang ang pera, nawawalan pa. Bakit? May pananong panalo sa'yo kaaway eh. Hindi mo pinapalayas, hindi ka nagpapakover sa dugo ng Panginoong Hesus. Kaya lagi kang open. May power ka pero hindi mo ginagamit. Alam niyo pag hindi niyo ginamit ang power niyo na binigay ng Diyos sa inyo, si Satan ang gagamit niya against you. Ikaw ang palalayasin niya sa body of Christ. Kaya bago ka palayasin, siya ang palayasin mo. Amen. Pero marami sa atin lalamya-lamya. Alam niyo, yung pamilya niyong hindi pa born again, just break the power of the enemy. Sabihin niyo lang, Satan, in Jesus' name, I break your power over my husband. Kung asawa mo ay hindi paligtas. Kung mga anak mo, over my children. In Jesus' name, I break your power. In Jesus' name. I claim their salvation. I claim their deliverance in Jesus' name. Mangyayari yun. Bakit? Ginamit mo yung authority mo. Sabi mo, Satan and all your cohorts, all the demon spirit, I rebuke you in Jesus' name. I break your power. Pero hindi nyo ginagamit. Kayo tuloy ang break. Kayo tuloy ang broke. Iyak-iyak ka dyan. Di ba? Sabi ni Satan, isang hari, ang daming power, galing kay Jesus, iyak ng iyak. Nagtatawanan tayo ng kaaway. Tapos sasabihin mo, are you a believer? Yes, I believe in Jesus. Pero hindi mo naman ginagawa. Paano ka masasabing believer? You're a doubter. Di ba? Kaya pag mayroong kaguluhan sa bahay, 20. Verse 20. Tapusin ko ito. Sabi rito, sabi ni Jesus kasi, ngunit magalak kayo, hindi dahil napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Bakit kaya sinabi ni Jesus yan? Nasa 17 kasi, humahangos yung 72, galak na galak. Saan sila nagagalak? Napalayas sila ang demonyo. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong magalak, nasuko sa inyong masasamang espiritu. Magalak kayo dahil ang pangalan nyo ay nakasulat sa langit. Bakit nakasulat ang pangalan mo sa langit? Ibig sabihin, ikaw ay tinubos na mula kay Satanas. Yun ang dapat mo ikagalak, na ang destiny mo, heaven. Pero huwag kang magalak na, takot at takot sa iyo mga demonyo. No! Kaya lang takot sa iyo kasi ang pangalan mo ay kasama sa binigyan ng authorization. Naintindihan ninyo? Di ba minsan, sino ba yung mga susweldo? Ito lang, mga authorized na susweldo, ito lang nasa payroll. Kayo nasa payroll na, nasa book of life na tayo. Kaya we are authorized. Yung power sa akin, yung power kay Jesus, yung power kay Pablo, at yung power nyo, iisa lang. Walang pagkakaiba. Huwag nyo sabihin, mas malakas ang power ko. No. Pare-pareho lang tayo, kaya lang magkakaiba tayo sa pananalig. Kasi ikaw nagdududa, ako hindi. Kaya nga, ang hiningi ng alagad, increase my faith. Kasi lahat ng power of God ay kikilos lang because of faith. Mangyayari lahat ng ginagawa natin dito na inuutos ng Diyos kapag ikaw ay naniwala. Na sinabi ni Jesus dito. Okay? So, saan tayo dapat magalak? Ang pangalan natin ay nakatala doon sa aklat, sa langit. Bakit? Ang sabi sa Revelation 20, kapag ang pangalan mo daw ay wala sa aklat ng buhay, pagdating ng judgment, saan ka dadalhin? Sa dagat-dagatang apoy. Kaya sabi, yun ay kagalak mo dahil hindi ka mapupunta ron.
Amen? Dahil ano ba yung mga demonyo yan kung suko sa'yo? Di ba kaya sabi ng Panginoon, marami sa huling panahon, sasabi sa akin, Lord, Lord. Pero ano sasabihin ko? Lumayas kayo. Ano sabi nung pinalayas? Lord, nagpalayas ako ng demonyo. Nangaral ako ng iyong salita. Bakit mo ako pinapalayas? Ano sabi? Kayo mapaggawa ng masama. Ibig sabihin, hindi tayo dapat magpatuloy sa kasamaan. Palalayasin ka ng Diyos. Kahit nagpapalayas ka ng demonyo, patuloy ka sa kasamaan, patuloy ka sa kasalanan, palalayasin ka pa rin ni Jesus. Amen? Kaya nga, dapat sa atin, no? Ang mga kaaway, lagi nating ginagamit ang ating kapangyarihan. Ngayon, di ba minsan, nagpe-pray ako sa inyo, gumagaling kayo. Pero bakit ganon? After 1 week, bumabalik yung sakit. After 1 minute, bumabalik ang sakit. Bakit kaya nawawala yung healing? Di ba kayo nagtataka? Alam niyo kung bakit? Kasi, bawa, si Vilma, pinag-pray ko, gumaling in Jesus' name. And then, pag umalis na siya sa harapan ko, naglalakad pa lang, masakit ulit. Bakit kaya sumakit ulit? Bakit bumalik ulit ang sakit niya? Alam niyo ba ang dapat gawin? Yung kasing authority ko, ginamit ko sa kanya at gumaling siya. Ngayon, pag ikaw ay wala na sa harapan ko, gamitin mo naman ang power mo na nasa iyo. Ngayon, may sakit pa rin. Teka. In Jesus' name, I command this sickness to leave me in Jesus' name. Gamitin mo yung authority mo. Hindi yung pagdating ni ate, pagpe-pray ko ulit si Hallelujah. May wala ka bang authority? Ang sabi, lahat. Those who believe in Jesus has the power and authority over demons. Nasaan ang kapangyarihan natin? Sa mga demonyo, hindi sa tao. Kaya nga sabi sa Ephesians 6:12, last verse. Hindi tao ang ating kalaban, no? Ang kalaban daw natin ay demonyo na nandun sa tao. Sabi nito, sapagkat hindi daw tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, nasa hiya, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang kalaban natin, mga kapatid, nasa hangin. Ang dami. Kaya kanina, habang nag-worship tayo, nagre-rebuke ako, nagbabind ako. Dahil naalala ko kayo na nagsasayaw ako dyan kanina. Sabi nung bakla, meron daw siyang third eye. Nakita ko siya dito nakatayo. Sabi ko, baka nagre-release to ng mga curses. Kaya yun, pinagagapos ko yung kanina sa pangalan ni Jesus. I'm using my authority from Jesus Christ. Di ba? Ang sabi, ang kalaban natin, tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito at mga hukbong espiritual ng kasamaan, nasa himpapawid, nasa hangin. Kaya minsan, di ba may mga text hindi dumarating? Kinuhulin na yan nasa hangin sila. Kaya minsan hindi dumarating, lalo na pag importante, hindi dumarating. Di ba? Big sabihin, ang kalaban natin, nandyan. At nandyan, nalalampasan natin yung mga yan. Andyan sila. Pero, ang sabi, hindi daw tayo magagalaw ng mga yan. Kasi alam ng demonyo, pag anak ka ng Diyos, untouchable ka. Kaya lang, hindi mo sila maaawat na lumapit sa'yo. Peto ka, andito demonyo nakakalapit sa'yo. Kaya minsan, mas matakbo ng utak mo. Minsan may toyo ka. Bakit? Nabubulungan ka Magalit ka, magalit ka. Asawa mo, ganito ginagawa. Tingnan mo. Yung anak mo, napakatamad. So, mag-iinit lagi ang ulo mo. Kasi nabubulungan ka. Kaya sabi ng Panginoon, palayasin nyo ang demonyo, lalayas yan. Kaya pag minsan gulong-gulo na utak mo, lumilipad na, teka. In Jesus' name, I rebuke you in Jesus' name. I break your power in my life in Jesus' name. I resist you. Nakikita nyo, biglang magliliwanag ang utak ninyo.
Pero pag in-enjoy mo yun, pag galit ka na, gagatungan ka ng gagatungan, marami ka ng maaalala, hanggang ta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 t, hindi na natapos ang iyong kabubunganga. Bakit? Padami ng padami yung demonyo, lapit ng lapit. Teka, halika, kuyugin natin to. Kaya nga, we have to exercise the power of God na binigay sa atin. Kaya nga sinulat yung Colossus 2:15 eh. Alam nyo kung bakit sinulat yung nilupig sa krus ni Jesus ang lahat ng ating kaaway. Bakit kaya sinulat yon? Para ipaalam sa'yo na yung kalaban natin ngayon ay talunan na. Isinulat ito para kahit ikaw 2,000 taon pa nangyari yon, hanggang ngayon na ikaw na naniniwala kay Jesus, nasa iyo pa rin yung kapangyarihan na yon. Para hindi ka maloko. Kaya nga, pansinin niyo yung 2 Corinthians 4:4. Saan binubulag ni Satanas ang isipan ng tao? Sa Bible. Ayaw kang pagbabasahin ito. Ilalayo ka nandito. Para manatili kang mangmang at hangal. Para hindi mo maisagawa ito. Dahil ano ang sabi? Kapag ikaw ay nakikinig lang ng salita at hindi mo sinasagawa ito, anong sabi? Hangal ka. At ang hangal hindi papasok sa langit. James 4:7. Kaya ang sabi